Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Optic Politics. Sabi dito, nagsalita ang Piling Supremo. Total war na yata ito at kailangan maleksyon si Soto. Okay, isinare ni Optic Politics ang pahayag ni SP Soto. Medyo maanghang na salita laban kay Senior Associate Justice Marvic Yunen. Sabi ni Soto, unfamiliar si Justice Yunen sa rules ng Kongreso. Medyo mabigat yan. Kung unfamiliar ka, ibig sabihin wala kang alam o kulang ka ng kaalaman o hindi ka nagbabasa. Mabigat ito. Paratangan mo ang isang Supreme Court Justice na unfamiliar. Nag-ugat ito sa desisyon ng Supreme Court sa final decision nila sa impeachment ni VP Sara na hindi sumasang-ayon itong si SP Soto. Nagkaroon daw ng pakikialam. Judicial overreach. Ang sinasabi ni SP Soto, mga legal luminaries na nagbigay ng mga opinion. Example, former Chief Justice Renato Puno na hindi sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court. Ano pa? Meron pa, tatlo, Aquino, mga abogado. Well, sige, sabi natin legal luminary. Kailang, ganyan talaga ang pag-interpret ng batas o konstitusyon. Kanya-kanya talagang interpretation. Hindi mo talaga mapag-isa. At dahil kanya-kanyang interpretation, kung walang final arbiter mag-interpret ng konstitusyon, magkakagulo tayo. At ito na nga, nagsalita na, nagdesisyon ang 15 justices. Sila ang may tunay na kapangyarihan ngayon. Kahit anong legal luminary pa yan. Former Chief Justice, yes, kailang retired na siya. Kagaya sa amin, retired na kami. Kahit 4-star general pa ako, mayroong desisyon ngayon ng mga AFP generals. Hindi ko pwedeng pakialaman. Dahil sila ang nakaupo. Kung ano yung nakikita nila na nangyayari sa bansa at anong gagawin nila, yun ang masunod, hindi ako. Hindi porke 4-star ako yung gumawa nun to 1-star lang. Hindi ganon. Kaya I don't know, hindi ko maintindihan ang ating SP Soto. Bakit ipinipilit niya na nakialam ang Supreme Court sa kapangyarihan ng Kongreso na impeachment. Mabuti may nabasa ko ngayon lang. Si Attorney Anthony Dista nagpaliwanag. Hindi pinakialaman ng Supreme Court yung kapangyarihan ng Kongreso sa impeachment. Kaya lang, hindi unlimited ang kapangyarihan ng Kongreso sa impeachment. May boundaries. Trabaho ng Supreme Court nga i-check yung boundary na yan, huwag kang lumagpas. Lumagpas sila. Kaya, nakialam ang Kongreso na hindi pwede. Sundin nyo yung 1-year bar rule na nakalagay sa Constitution, 1-year bar. Kailang, kanya-kanyang interpretation, kailan magsimula yung initiation, kung kailan na-initiate, then magbilang ka ng 1 year. Kanya-kanyang interpretation. Ang masusunod na interpretation, ang Supreme Court. Kaya 15 sila nagkakaisa.
bakit hindi mo matanggap-tanggap yung desisyon ng 15? Bakit ang pinapakinggan mo pa yung opinion ng mga retired? Wala na yun, yung mga retired na yan. Ginagamit lang yung Supreme Court decision na yan para charter change kuno. Oy, we were not born yesterday. Mga kaibigan, bantayan natin. Baka mamaya, ibabalik nila yung charter change na sinimulan nila noong 2024 na gusto nilang palitan ang form of government natin from presidential to parliamentary para wala ng eleksyon sa 2028. Sana naman hindi hahantong doon ang charter change na sinasabi ni SP Soto. Dahil tayo po, taong bayan, hindi tayo papayag na walang eleksyon sa 2028. Takot na takot sila kay BP Sara sa 2028 dahil wala silang kandidatong malakas na kayang talunin ni BP Sara. Kaya ngayon, impeachment. Sige lang. O ngayon, umaarangkada na yung impeachment. I-discuss na kasi na-refer na ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Baka next week, nandun na sa Committee on Justice. Yan. Boboto na sila. So, wag na tayong magtaka na makakaabot yan sa Senado. Kasi nagsalita na si SP Soto na araw-arawin namin ang paglilitis sa impeachment case ni BP Sara. Uy! Wala pa nga sa inyo, tapos nagsasabi ng araw-arawin. Anong ibig sabihin nun? May script? I don't know. Tatanong lang naman. Well, maganda. Bilisan ninyo para hindi nasasayang ang oras ninyo dyan para makapagtrabaho kayo ng mas importante. Poros na lang tayo pamumulitikay. Last year pa ito, impeachment, o anong nangyari, naapektuhan ang image natin sa ibang bansa. Kasi nga, pag nagkakaroon ng impeachment na ganyan, send ng image of political instability na turn off ang mga investors, foreign investors na magnegosyo sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Lang na taga-Anugero. So, muna ni ang itsura sa iyang balay. Kita nato nga mag-atop na karon siyang kol kay mga busog kay kaya ang atop po. Ang tanan lang ko. Ano dito nata? Dagko nang itay dito. Ang tanggalin. Itsura. So karon human na gyud sa pag-atop, so nailisan na gyud ang mga atop ni Angkol nga buslot na, so karon maayo na gyud nga tan-aw. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor po, nagatag sin nga sa katapusan atop lagi ko og magmasin. Oo. Dito ko ka palit og sin ang kita. Igo. Salamat ka. Kani mga tao atong kuan nag-sponsor. So pila gyud ka tuig ko lang imong balay nga buslot na bago pa ka nakapulig atop. Mga
mga pulo na siguro ko tuig. Napulo ka tuig, so bago pa ka nakapulo ka top. Bago pagyod, karon pagyod. So salamat kayo, Col. Dito kay sino na gid ko. Karon nga mga buskon. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang. Salamat kayo.